Magandang araw po sa ating mga kaispahan. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano ba ang tamang massage. So, ang tamang massage po ay laging full body massage. Ang massage, lalo na pag therapeutic, ay tumutulong para mabalance ang buong circulation ng ating katawan, ang ating 11 body system. Mga tao na maraming pain, halimbawa, laging migraine, or kaya laging masakit ang likod, pumupunta sa spa para magpamassage, pero ayaw ng full body massage. Gusto, focus lang lagi sa ulo at sa buong likod. Full body para po mag-balance ang circulation. Kasi kung palagi halimbawang masakit yung sciatic pain mo, meron dito sa hips, yun lang ang gustong ipamassage. So, maaayos yung hips mo. Pero, yung circulation mo, hindi balance. So, ang mangyayari, madaling mag-tight uli ang iyong sciatic pain area. So, dapat full body massage para mag-balance ang body circulation. Gaya halimbawa ng mga tao na alam nila na napaka-effective ng reflexology. Kaya minsan, nagpapamassage sila 2 hours paalang. Yes, naniniwala tayo sa reflexology. Napakaganda ng effective ng reflexology. Maraming maaayos dahil sa reflexology, pwedeng i-massage ang brain. Pwedeng i-massage ang heart through reflexology, through paa. Pero syempre, mas maganda pa rin na balance yung buong circulation. Kahit na mag-focus tayo sa paa, maganda pa rin na pinapa-full body natin yan from head to toe. Para uli, balance the body system. So, sana maiwasan na natin yung mga nagre-request na massage 2 hours paa lang. O kaya 2 hours likod lang. Dapat pinapamassage mabuti yung focus area plus yung body, whole body para sa balances of circulation. Like example, yung mga diabetic. Minsan, depende sa tao, ang diabetic kasi minsan yung mga buong likod nila makakapal, nagkakaroon sila ng mga stress sa spine, kaya nangyayari from neck to lower back, palagi silang tense dyan. Kaya ang gustong-gusto nila pag nagpapamassage sila, likod lang. So sad kasi alam nyo po ba na ang focus area kapag diabetic ka ay hindi likod. Ang focus area ng mga taong diabetic ay kamay, yung buong braso na yan, at yung buong mga binte, paa, hita. Yan ang focus area nila. Tapos kung marami ka mang tension sa buong back, imamassage mabuti yung back, pero imamassage din dapat mabuti ang mga buong kamay, braso, mga binte, at legs. Kaya nga kung napapansin nyo po, di po ba pag diabetic, stagnant yung circulation sa mga binte at mga kamay at mga braso. So, dapat po pag diabetic ang pinakamahalaga po talaga ay full body massage. Tapos, gaano ba kadalas dapat ang massage? Kapag po busy tayo, ang dami-dami nating ginagawa, isang araw lang sa isang linggo yung day off natin, tapos day off nyo, marami pa rin gagawin sa bahay, marami pa rin, hindi walang relax time, dapat po weekly nga, pag ganun ka busy. Pero kung hindi naman masyadong mahirap ang work mo, dapat once a month, okay na yon. Pero kapag sobrang dami mong mahihirap na mga tremendous activity, dapat twice a month. Ganyan dapat ang massage. Tsaka, ang massage ay kasama na ngayon sa pag-aaral kasi kapag naglalakad tayo palagi, nagta-tight yung mga muscle natin, usually lower back. Pag lagi tayong nagta-type, nagte-text, maraming ginagawang mga computer work, nagta-tight ang ating mga buong braso, nakakasama dyan yung mga
Yung mga dibdib na yan, tas yung mga neck and shoulder. So, nagtatight. So, ang pinaka-effective ngayon instead na mga gamot, massage. Healing in natural way. Tas ano ba ang tamang massage? Ito yung pinaka number 1 problema namin sa spa. Lagi na lang tuwing nagtatrabaho sa aming mga therapists, ang sinasabi nila ay hard, hard, hard. Tayong mga Pinoy, ang hilig natin sa hard massage. Pasensya na po kayo, pero sasabihin ko, kung gusto nyo pong maging healthy yung mga muscle nyo, mga balance ang mga muscle tone, kapag healthy muscle ang pag-uusapan, there's no such thing as hard massage. Kasi dapat ang muscle natin, inaalagaan yan, hindi pinapabugbog. So, ang therapeutic massage namin sa Pilisa Ison, therapeutic massage ang spa, ay hinihil ang bawat fiber ng mga muscle. Nire-relax ang bawat joint area. Hindi lang muscle ang wino-work ng therapeutic massage. Kasama dyan pati fascia, kasama pati mga nerves, tapos yung mga gilid-gilid ng mga joints. So, kapag nagre-regular massage tayo, is pati yung mga rayuma na iiwasan natin dahil yung mga gilid-gilid ng joints. So, hindi kami hard massage na ganyan. Kailangan aalagaan ang bawat himaymay ng muscle kasi ibabalance ang muscle tone para maganda ang circulation ng mga client namin. There's no such thing as hard massage. Dapat kapag nga yung mga taong mababagal ang adrenaline, dapat sila light massage lang kasi madali silang magpasa inside. Kapag ka naman buntis, dapat medium lang para natutulungan lang yung hormonal issues nila na laging nagbabalance. Kung mabalik sa tamang fiber ang muscle mo, ang tama lang dyan ay therapeutic lang, hindi hard massage. When it comes to healthy muscle, there's no such thing as hard massage po. Tapos papakita ko sa inyo ngayon tong isa kong sa client. Siya ay 92 years old na. Nag-celebrate ako ng birthday sa kanya. Alam niyo po ba? 40 years old pa lang siya. Nagpapamassage na siya. Eto siya. Happy birthday, Wilma! It's your 92 years birthday today. She is my regular client on massage. She go to the massage 2 times in a month. And look at that, how healthy she is. Kaya po mga kaispahan, aming mga client and member, isama nyo po sa inyong healthy lifestyle ang massage. Huwag nating sasabihin palagi na pag may time. Kasi kapag hinuhuli nyo palagi ang sarili nyo, one of these days, talagang wala na tayong time dahil hindi na natin kaya ang pain. So, para maagapan niya mga yan, laging maayos ang fiber ng ating mga muscle tone, is isama talaga ang massage sa inyong healthy lifestyle.